Masayang araw po, mga ka-PL. Ako, eto na. Ginalaw na po yata ni NBI Director Matibag ang baso, mga kababayan. Parang nakatutok na po yata siya ngayon sa social media influencer. Mga vlogger, lalong-lalo na po sa mga vlogger na affiliated sa media outlet. Walang iba. Parang kami na yata ito, mga kababayan. Sabi ko naman po sa inyo 3 buwan na po nakalipas. Yung tungkol po sa Oplan Horus 2.0, mga kababayan, eto na. Bumibida na po yata, mga kababayan. Maghihigpit na daw sila ng sinturon sa mga social media vlogger influencer. Lalong-lalo na yung mga hindi nakapag-aral ng journalism pero affiliated nga sa media outlet. O eto po ang mga sinasabi ni NBI Director Matibag, mga kababayan. Mahaba po ito. Kinuha ko lang po yung parte na yon, para maipakita ko po sa inyo at malaman ninyo kung ano na ang mga susunod niyang gagawin sa mga vlogger. Naku, magdahan-dahan po tayo. Sabi nga ng ibang mga kababayan natin, parang silent martial na, mga kababayan. O eto, panoorin po natin itong sinasabi ni NBI Director Matibag, mga kababayan. Ito po ay ang aking sariling pagkakaintindi, ha? Kung ano po ang maintindihan ninyo dito sa video ito, paki-comment na lamang po, malay mo. Parehas po ang pagkakaintindi natin dito sa sinasabi niya, pero maliwanag ho dito sa sinasabi niya, mga kababayan. O kayo na lamang po ang humusga. O ito na, panoorin na po natin. That's actually the biggest takeaway of this case, setting aside all the noise and all the political issues na sinasabi. Ang lesson natin siguro dito is mapulis natin yung social media. Mapulis natin yung social media. Na posting to be a news outfit, parang yung conventional media natin, kayo, you are guided by KBP. Pag may ginawang kalokohan, pwedeng magsuspinde, magpatong ng suspension. So probably, we will push a legislation to that effect to regulate, not to curtail, but to regulate or to give some rules and regulation kung ano yung behavior. Kasi ang dami ngayon, na wala namang background ng journalism, hindi nagano ng journalism, mas media na. Kasi ang dami ngayon na wala namang background ng journalism, hindi nagano ng journalism, mas media na. Even on the small provinces, locality, yun na yung pinupost nila. And that's very unfair to you. Na mga nag-aral talaga, may background, nagbabayad ng buwis, di ba, kung ano yung pumapasok, inaarap talaga. So, kailangan siguro magkaroon ng regulation on this matter para maiwasan na to. Maiwasan yung ganito. Tingnan natin, walang advertisement, wala namang pinagkukuha ng income. Pero, ang laki ng pera. Kaya, ikaw sinasabing malakas yung kaso, I want to connect it doon sa initial na question. Yun yung malakas na proof na bakit may malaking demand na ganun. Okay, kita nyo na, bakit may malaking demand na gano'n? Wala daw pinagkukunan na wala, sa madaling salita, walang matinong hanap buhay. Ay putang ina naman, kalukuhan yan. Sir, parang nagkakamali ho yata kayo. Meron po kaming kanya-kanyang mga pinagkukunan po ng income namin, sir. Hindi po kami umaasa sa pagiging vlogger. Oo, may kinikita kami ito. Kapiraso man lang ito. May trabaho din po kami. Ngayon, pinagkukunan po kami ng aming pang-araw-araw. May hanap buhay po kami. Etong pagsasalita ho namin, sir. Sir, masitabi po ha, hindi ko po kayo binabastos, nagpapaliwanag lang po ako. Etong pagsasalita po namin, nakabatay lang po ito sa mga nangyayaring problema po sa ating bansa. Sinasagasaan na po ninyo ang malayang pamamahayag dito sa inyong gagawing hakbang sa mga social media vlogger na ito. Kagaya namin, wala na ba kaming karapatan mag-criticize sa mga nangyayaring problema sa ating bansa? Kagaya po ng nakawan sa Kaban ng Bayan, idinaan sa sistematikong korupsyon sa pamamagitan ng flood control project, pero ang kwarta ibinulsa, walang proyektong nagagawa. Matagal na pong kalakaran yan, sir. Hindi po ba pwede naming punain yan? Yan ba'y walang katotohanan? Yan ba'y kasinungalingan? Kasinungalingan ba ang sinasabi ni Saldico na sangkot si Bongbong Marcos? Kasinungalingan din ba yung sinabi ni Martin Romualdez na alam ito ng ehekutibo ang nangyayaring korupsyon? Kasinungalingan din po ba ang tungkol sa Maharlika Investment Fund? Nagtatanong lang kami sa mga bagay na yan Kasinungalingan ba ang sabihin namin na kinidnap ang dating Pangulong Duterte? Di ba yun naman po ang katotohanan at nangyari, sir? Nagsisinungaling na ba kami yan? Gumagawa ba kami ng istoryang nakakasira sa Administrasyong Marcos? Ay, wag naman pong ganun, sir. Lahat po tayo, meron po tayong karapatan magsalita. Maging kayo po, pinakikinggan po namin kayo. Kung tama naman kayo sa ginagawa ninyo, bakit hindi namin kayo palakpakan? Pinapalakpakan po namin kayo. Pagka may tama ho kayong nagagawa. Katulad na lamang ng mga ayudang ginagawa ngayon ni Mr. President. Di ba natutuwa kami dyan? Kaya nga lang, kulang. Hindi sapat. Ang iniingay naman namin, tungkol sa ayuda niyan, ituloy-tuloy ninyo ang pamimigay ng ayuda habang napakataas pa ng gasolina. Kahit sa mga tsuper naman lang na ayuda. Huwag na po sa kagaya namin. Yun lang naman po ang sinasabi namin tungkol naman sa flood control scam. Di ba karapatan lang rin po namin na questionin na nasaan na ang mastermind? Nasaan na ang ipinangako ni Bongbong Marcos? Si Marcos po, sir, ang nangako na bago magpasko may makukulong. Diyos ko po,
mahabaging Diyos. Ha? Mayo na po ngayon, sir. Wala pang nakukulong. Oh, di dapat nga kaming mag-ingay. Di po ba? Dapat naming tanungin ang administrasyong Marcos o mismong si President Marcos kung nasaan yung pinangako niya. Kalimutan na lang natin yung bigas na yan, yung 20 pesos na bigas, malabo man talaga mangyari yan. Kalimutan na natin yan. Kahit dito na lang, sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan, ipinangako niya kasi. Di ba? Kung hindi siya nangako, di sana wala kaming sisingilin. May ipinangako siya. Napakarami pong problema sa bansa na ipinangako niya na hindi po natupad. Sinisingil lamang po namin, sir. Ganyan kaming klase magkritiko o maging kritiko. Hindi kagaya ng mga vlogger ni Romualdez, vlogger ng administrasyong Marcos, na ultimo yata pagbahing ng mga Duterte, putang ina, kinukontent nila eh. Wala na sila sa issue eh. May isa pang vlogger na nagpapakalat na kaya daw lumipad si BP Inday Sara sa ibang bansa para daw magpalaglag. Putang ina naman. Politika pa ba yan? Halimbawa man totoo yung sinasabi niya. Kaya nga tayo tinawag o kaya nga kami tinawag na political vlogger kasi tungkol lang po sa politika ang magiging issue namin. Kung ano man ang baho ni Congressman ganito, ano man ang baho ni Mr. President, wala na kaming pakialam dyan. Pero yung baho niya na gumagamit siya ng illegal na droga, hindi namin pwedeng palagpasin yan. Dahil hindi pwede sa isang namumuno sa isang bansa na gumagamit ng droga dahil mawawala sa tamang pag-iisip. O ano naman nangyayari ngayon? Ha? May matino pa bang pag-iisip yan? Hindi ko sinasabing wala, pero kayo na pumusga, mga kababayan. Di po ba? Yan lamang po, sir, ang aming mga concern. Hindi po kami gumagawa ng istorya na naputol na yung paa ni Congressman, naputol na yung paa ni... Walang gano'n. Si ganito nakita namin may kaakbay na magandang chiching. Wala kami sinasabing ganyan. Kundi, doon lang rin kami nakabatay sa mga sinasabi nila. May masama ba ron? Sir? Pasensya na po ha. NBI Director Matibag, wala po kaming masamang intensyon dito sa video na ito. Kundi napansin lang naman po namin na para bagang masyado po yatang paghihigpit na itong inyong gagawin sa mga social media influencer. Lalong-lalo na sa mga vlogger na affiliated sa isang media outlet. Wag pong ganon. Meron po tayong malayang pamamahayag. Wag po nating ibasura yan. Nasa batas po yan. Sir, wag po nating kakalimutan yan. Abogado po kayo, alam niyo po ang ibig sabihin siguro yan. Malayang pamamahayag. Freedom of expression, mga kababayan. Di po ba? Pero parang iisang tabi na yata nila yan. Hindi maaari yan. Kaya tuloy-tuloy po ang laban natin, mga kababayan. Mag-criticize tayo hanggat gusto natin. Kasi malay natin, sa pagiging kritiko natin sa administrasyon ni Junior, makapulot pa sila ng magandang aral, di ba? O nga no, tama nga no. O nasaan na pala yung, malay natin, di ba? Mga kababayan, matututo sila sa atin, di po ba? Malay lang naman natin. At marinig din nila. Yan naman talaga ang boses ng tao. Hindi lang ng isang vlogger, kundi ng mga Pilipino. Yan ang boses. Kaya dapat lang nailabas sa social media para sa simpleng panawagan sa Administrasyong Marcos. Kaya lang naman kasimple, mga kababayan. Kaso, napikon po yata ang amo ni NBI Director Matibag. Kaya parang, patahimikin mo nga yung mga yan. Ganun ba? Di ba? Mag-antabay po tayo, mga kababayan, sa mga susunod na hakbang po na gagawin nila. Huwag po natin sila pangunahan, pero mag-antabay po tayo. Kalakip po ng pag-iingat po natin. Sa mga kapwa ko vlogger, mag-iingat po tayo. Okay, ito pa. Isa pang balita, mga kababayan. Nako! Maganda-gandang, bakbakan ito, mga kababayan. Kumampi na di umano itong si Loren Ligarda kay Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. Ang sabi po ni Ligarda, tama na ang pananahimik, naku, palaban na ang ale. Nakahanap po ng kakampi. Ang anak, walang iba, kundi ang ina. Ito, basahin ko po ang mga sinabi niya, di umano, mga kababayan, na ito po ang kumakalat ngayon sa social media. Tama na ang pananahimik ko. Ayan. Siya pala, binabanggit niya pala sarili niya, no? Tama na ang pananahimik ko. This time, sasang-ayunan ko ang anak ko na si Congressman Leviste. Ayan. Papanig ako sa kanya this time, hindi dahil anak ko siya, kundi dahil tungkulin ng isang senador na halukayin ang sinasabi ng mga dokumento na inilabas ni Congressman Leandro Leviste. Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, yung tungkol po sa mga inilabas ni Leandro Leviste, nitong huli, itong tungkol po sa Batangas, issue po sa Batangas nitong si Ralph Recto, ni Vilma Santos, at kasama rin po yata si Carjola, mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, ito po ang tinutukoy ni Senator Loren Ligarda. Sana, maisali dito yung Cabral Files na ngayon nakakalimutan na. Di ba, mga kababayan? Ayan pa, isa pa yan, di ba? Cabral Files, kamusta na? Akala ko ba bubuksan na? Yung report, ang daming issue ho. Yung report ng ICI sa kanyang investigasyon, nasaan na? Karapatan po nating malaman yan.
Di ba? Nasaan na? Oh. Ang Senate Blue Ribbon Committee, kamusta na? Ba't hindi kayang ipatawag? Ba't hindi kayang magsagawa ulit ng panibagong hearing? Napakarami pong issue mga kababayan na tinatabunan po nila. Oh. Sino po ang magtatanong? Sino ang magiging kritiko kapag hinawakan na po nila sa liig ang mga social media vlogger influencer? Nako, si Loren Legarda hindi na nakatiis. Sigurado ako mga kababayan, marami pa dyan sa Senado, maliban po sa mga miyembro ng minority bloc, no, o dito tinatawag na Duterte bloc. Palagay ko meron pa yan na nasa majority mga kababayan ang nanggigigil na rin dito sa napakalalang korupsyon. Ngayon tahimik lang sila. Mga duwag yung mga yan Hindi kayang mag-criticize mga kababayan Marami yan, lalabas siya sa mga susunod pa na araw. Ito si Loren Legarda, nagdahan-dahan na siya. Sisimulan niya ito sa mga inilabas na dokumento ni Leandro Ribeste. Sunod-sunod na po yan mga kababayan. Paiimbestigahan niya, naku, yari na. Nagkampi na ang mag-ina. Malamang ngayon pinag-aaralan na po nila ang mga gagawin nilang hakbang mga kababayan. Naku, yari. Maganda-gandang labanan nito. Antabayanan po natin ito mga kababayan. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.